Ano ibig sabihin prosperity gospel? Prosperity gospel, inaano nila, tinatanggap nila si Jesus Christ dahil gusto nila yumaman. Basically, yun yung pinaka-point doon. So, yung mga tumanggap kay Jesus Christ, tapos sinabi nila, oh, dahil tinanggap mo si Jesus Christ, ito yung mga benefits mo, ito yung mga blessings mo. Yes, i-bless tayo ni God, pero tatandaan din natin, ang Diyos natin ay napakabait. Kahit nga mga, mga masasamang tao, binibless pa rin niya. Pag umuulan, lahat ng ulanan. Pero ito yung napaka-delikado sa deception, sabi nga ni Jesus. Wealth is deceive. Malakas ang deception ng wealth. No? Kaya yung mga tao, gusto nila yumaman, lalo yung mga, syempre, nakaranas ng pagkahirap. Syempre, gusto mo talagang umayos yung buhay mo, maging komportable man lang, di ba? So, yung mga ganong klaseng tactics, pinapakinggan nila at isinasabuhay nila. At nakikita nila na gumagana sa buhay nila kasi binibless nga naman talaga sila ni God. Pagka naniwala naman tayo kay God, pag tinanggap natin si Jesus Christ, ma-open talaga ang heaven sa buhay natin, yung blessings galing sa heaven. Ma-open yan. Pero it's not true tithing. No, hindi lang true tithing. True believing in Jesus Christ. Pag naniwala kay Jesus Christ, ma-open yung heaven talaga sa buhay mo. And madaming benefits doon. And ang ginagawa, dahil ito yung natural na nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano, na be-bless tayo, yung mga prosperity preachers, ginagamit yun. Sasabihin, na-bless ka kasi nagtatides ka. Na-bless ka kasi nag-offering ka. Ganyan, no? So, of course, may blessing talaga sa maging mapagbigay. No? Talagang no doubt about that. Pero, ingat tayo kasi itong mga preachers na to, pag ikaw, pinakain mo ng pinakain yung greed ng isang preacher, meron ka na ding part dun sa purse niya. Sabi nga sa Proverbs, huwag tayong makihalo sa purse ng isang masamang tao. May part ka na sa pagiging ganid. At the same time, ikaw din nagiging ganid. Kasi iniisip mo, yung blessing mo galing doon sa sarili mong gawa.